to share the word of God, the faithful servant of the Lord, Brother Joji. God bless you, brother. God bless you, Brother Joji. Just, hallelujah. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Kami all stand up, mga kapatid, and continue to praise the Lord. Hallelujah. Wala nang masasaya pa. Wala nang masasaya pa. O kundi purihin ang Panginoon. Mayroon naman ang kanyang presensya. Hallelujah. Come on, brothers and sisters. For the praise and spirit. The presence of the Lord is here. All you people are shout into one with a voice of fire. Hallelujah. Come on. You see all the Palestinians. You are the Palestinians. He deserves your praise. Hallelujah. He deserves the glory. Hallelujah. He is the Almighty God. Hallelujah. He is the everlasting Father. Hallelujah. He is the wonderful counselor. He is the Alpha and the Omega. Hallelujah. The King of Kings. The Lord of Lords. The Prince of Peace. Hallelujah. Hallelujah. His name above all names. Hallelujah. Every knee will bow. That Jesus Christ is our Lord. Hindi ko alam, mga kapatid, kung anong pumipigil sa'yo. Kaya ang Lord, pumalaspak tayo. Sumigaw. Mayroon akong problema. Lord, kung mayroon kang problema, mas lalo ka tapang nagpuri sa Kanya. In the name of Jesus. Hallelujah. Mas lalo siyang sabihin. Dahil ka sa kanyang kagalingan. Kung nanihina ka, palalakasin ka na. In the name of Jesus. Hindi nakadepende sa sitwasyon mo ang pagpupuri sa Kanya. Nakadepende yan sa Kanya kung sino siya. Hallelujah. There is no reason, mga kapatid, not to praise Him. He is worthy. He is worthy. He is worthy. He is worthy to be praised. Jesus is the one true God. There is none like Him. He is the invisible God. The God manifest in the flesh. Hallelujah. He is for you. He is in you. Nasa hula. Hindi ka masapat yan. We are created by the image of God. Hindi ka masapat yan para purihin siya. Hindi ka makatuluhan. Hallelujah. God created you and me in His image. Hallelujah. Let's pray. Continue to stand up and pray. Heavenly Father, once again, oh Lord, we need Your Spirit right now. Fill this place, oh God. Fill this place with the Spirit, oh God. Oh, guide us. Continue to guide us, oh Lord. Your presence be upon us right now. And convict your children, oh God, with your words. While I minister your words, let your Holy Ghost, oh Lord, be filled in this place. Touch your people. Touch your people. Convict your people. Not like just information, but transformation in this place. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. In Jesus' name. Hallelujah. One more time, can we clap our hands and continue to stand up for the word of God. As a respect, mga kapatid. It's talking our Bible, Matthew 24:13. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Hallelujah. Ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang sitwasyon mo, punong-puno ka ng problema. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, manatili ka. He is here. Dahil niligtas ka na Diyos. Hallelujah. He overcome this world. Your past. Hallelujah. Your present. Your future. Ay nasa kamay na ng Panginoon. Ang gagawin mo lang, manatili ka sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Itaas sa mga kamay ng ligtas. Hallelujah. Hallelujah. Kailangan sa iyo. Kailangan yung nilin. Kailangan
title, our topic is the process. The process. Everyone say the process. Mga kapatid, ang subtitle is niligtas, babaguhin, gagamitin. Remember these words. Hallelujah. These are the three process bilang anak ng Diyos. Hallelujah. Napaka-importante. Hallelujah. Na maintindihan natin ang layunin natin sa Diyos. Amen? Dahil kung hindi, tayo ay mapapahamak. Amen. Tayo ay manihina, hindi magpapatuloy. Amen? Nawawalan ng ganang maglingkod. Amen. May mga niligtas na gusto agad dyan sa gagamitin. At ayaw man naman sa babaguhin process. Amen. Kaya ang nangyayari, hindi nagiging effective. Hallelujah. Hindi nagtatagal sa ministry. Amen. Hindi nagpapatuloy sa Diyos. Why? Dahil mali ang process. Mali yung proseso. Hindi dumaan sa babaguhin. Walang patutuo, walang pagbabago, walang repentance. Amen? Dapat, after salvation, dadaan sa sanctification and glorification. Amen? Kailangan after mong niligtas, dapat may kasunod. Amen. Yan ang babaguhin. And after that, gagamitin. Amen. Hallelujah! Kailangan, bago ka pumunta sa gera, hallelujah, may training muna. Amen. Hallelujah, bago ka sumabak sa Olympic, mga kapatid, pusang ensayo muna, mga kapatid. Amen. Hallelujah, mayroon kang gagawin. Ano? Amen? Parang natatakot kayo sa darating na mensahe, mga kapatid. Kailangan babaguhin bago anointing. Amen. Hallelujah! Pero karamihan, kontento na sa niligtas. Preach it. Hallelujah! Ang importante, ligtas ako. Are you sure? Kapatid, maraming na-stuck sa niligtas. Umiiwas sa babaguhin at nagkakam na lang sa gagamitin. At even sa gagamitin, ayaw. Amen. Hallelujah! Hindi sinabi ng, may mga nagtatala na tumatawa. Praise God! Hallelujah. Praise God. Praise God. Hindi sinabi ng Diyos, niligtas ko na kayo ng libre. Wala na kayong gagawin. Hallelujah! Ang gagawin nyo na lang, tanggap na lang kayo ng blessing. Amen? No, mga kapatid. After mong tinanim, may kasamang pruning, and then blessing. Amen. Amen? Alam niyo yung mga pananim natin, kasi alam niyo kung ano yan, di ba? Na maraming ang isang gulay o pananim, mga kapatid, na maraming damo sa kapaligiran. Kapag hindi mo inalis yan, yung mga masasamang damo na yan sa paligid, hallelujah, matatabunan siya, mamamatay, hindi siya lalako. Amen. Amen? Ang isang puno, habang tumutubo, susunod yung pruning talaga. Aalisin yung mga sakaban sa paglaki ng puno na to. Aalisin yung mga dahon na nakakapansot sa paglago. Amen. Amen? Hallelujah! Siyempre, i-istrihan mo yan. Mamumulat ka. Hallelujah! And after that, magiging bunga. Amen. Pag ang bunga na yan, siyempre, kakainin. Gagamitin. Inibig pa. May pakinabang. May pakinabang. Amen. Kung sakali, kung asawa, tumubog bilang kamatis, mga kapatid. Oo. Gagamitin ka ng mga Italiano. Spaghetti sauce. Spaghetti sauce ka, mga kapatid. Amen. Kung ikaw ay isang mangga, paborito ni Sister Joan, isasawsaw ka niya sa ako. Amen. Kung ikaw naman ay nyog, gagamitin ka sa ginataan. Paborito ng Pastor John. Hallelujah. Ganun din ang buhay, mga kapatid. After mong niligtas, susunod ang babaguhin at gagamitin. Amen. Hallelujah. So after natin niligtas, hindi doon nag-iinting ang kwento ng ating buhay. Amen. Parang ganito, ang gusto mo, bibigyan ka lang ng puhunan, pang negosyo, tapos wala kang gagawin. Anong gusto mo? Boss lang. Wala kang gagawin. Mayroon akong kakilala, mga kapatid. Testimony ko na, no? Gusto niyang papel ng kalenderya. Nagnegosyo pa. Nagbigay ko ng puhunan.
Pero bakit ganun? Kalendarya, tanghali na, natutulog pa. Amen? Dapat gumagising ka ng maaga, madaling araw, para i-prepare yung kalendarya mo. Hindi yung tanghali, wala ka pang nabibili mga ingredients, nangyayong pa itinda. Gusto mo magninegosyo para kumita. Pero ayaw mo ng proseso ng pagninegosyo. Amen. Amen? Yung kaibigan ko, nagtrabaho na ilang taon sa abroad. Baka nandyan ka. Talagang binuhos niya yung pawis at lakas niya, mga kapatid, para sa kanyang pamilya. So, nakaipon siya ng marami, umuwi siya ng Pilipinas para magnegosyo. Sinabi ko nga sa akin, 50-55 bro, ha? Magkano? $500,000 each. Grabe, ano magyaman ko, ano? Ano nangyari, mga kapatid? Isang buwan pa lang, tapos na yung negosyo niya. Kawawa talaga. Mangyat-ngiyak siya nang tumawag sa akin. Umiram pa ng pera. At kasi nga, hindi naman sa tamang proseso. Dapat mag-negosyo ka, dapat meron ka rin mga seminar, mga training. Kaya na ganun lang mag-negosyo ka, pwede ka mag-negosyo ka na kagad, ano naisipan mo? Amen. Amen! So, ang daming niligtas, na na-start dahil ayaw sa proseso. Allergic yan. Allergic sa babaguhin. Tumatakbo na nga yan eh. Pumapalag. Kapag ina-apply na yung babaguhin process. Amen. Ang iba naman may mga talent, kaya gusto mag-jump na lang sa gagamitin. No! That is not the process of the Lord. Amen. Si David, bago siya in-anoint ni Prophet Samuel, mga kapatid, may gulayat na dumaan sa kanyang buhay. Grabe yung pinagdaanan niya kay King Saul. Gusto siyang patayin ni King Saul. Pero naghintay sa tamang panahon, dumaan siya sa proseso. Amen. Can we say process? Process. Yes. Bago siya naging hari, dumaan siya sa process. Kaya tinawag siyang a man after God's own heart. Amen. Napakaganda pala pag dumatang ka namin ng process, sa babagoy process. Even si Joseph, the dreamer, mga kapatid, isang na pahusad, naranasan niya, mga kapatid, bago siya naging gobernador ng Egypt. Bago niya naihangin sa kahirapan ng kanyang pamilya. Yes. Kahit sabihin na natin, napakabait ni Joseph. Pwede nga walang babagoy ito eh. Napakabait, masipag, magaling. Pero dumaan din siya sa process. Amen. Maraming mananampalataya, porque mapait, hindi na ito kailangan ng process. Excited na, mga kapatid. Even si Jesus, bago sabihin, it is finished. Dumaan na siya sa process. Amen. Amen? Because, amen. Hallelujah. Because God is in order. Hallelujah. Our God is in order. Amen. Before the anointing, there is suffering. Yes. But the suffering is not to destroy you, but it is the preparation for your destination. Amen. Amen. After ng suffering, ay parte lang yan ng yung calling, mga kapatid. Para dumalo yung anointing sa'yo. Babaguhin. Amen? Kaya, huwag tayong magtaka kung bakit hindi lang tumitigil ang pagsulok sa akin. Bakit sunod-sunod yung problema? Amen. We all know, lahat tayo, haharap sa battle. A physical battle, financial battle, emotional battle, Amen. spiritual battle, wife battle. Amen. Hallelujah. But always remember, the battle doesn't belong to you. It belongs to Jesus. Hallelujah. He's right now, my brothers and sisters. Hallelujah. Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, I'm so blessed today. Are you blessed, my kapatid? Hallelujah. He is the process. Remember the word. I am in the process. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Let's continue, mga kapatid. Ngayon, kung gusto mo na niligtas lang at ayaw sa babaguhin, remember this, hindi ka kakamitin. Amen. Hindi bro, ginagamit na nga ako sa pulpito. Hindi bro, ginagamit na nga ako sa kumakanta na nga ako. Kaya na hindi na ako dadaan dyan sa babaguhin. Wow. Pwede rin pakikita na yan. Pero ang tanong, sinasamahan ka ba ng Diyos? Amen. Sasamahan ka ba ng Diyos dyan kung ayaw mo magpabago? Amen. Hallelujah. Kung walang Espiritu ng Diyos,
hindi tayo magtatagumpay. Amen. Amen? Hindi ka magtatagumpay sa family mo, sa kaibigan mo. Paano mo sila matatalas sa Panginoon? Paano nakagawa ang ministry kung wala ang anointing ng Diyos? You need the anointing. Feel your love. Feel your love in the Lord. Amen. Hallelujah. So tell me, kung gusto mo lang na mag-stay sa liligtas, sa tingin mo matatalag lang sa, sasabihin mo, for example, my friend, alam mo, tinanggap ng Panginoon. Niligtas ako. Oh. Wait. I'm telling you this, hindi dahil para, in-encourage ko kayo mga kapatid. Okay? Dahil, kinishare ko to dahil, even me, na-experience ko to mga kapatid. Hirap akong dalhin ng aking mga kaibigan. Amen? Kahit anong bahagi ko, it doesn't work. Amen? Maybe inaalam ng Diyos yun sa aking buhay dahil marami pang babaguhin sa aking buhay. Amen. Hallelujah. Pag natala ko sila, maliligaw lang sila. Mag-i-disappoint lang sila sa akin. Makikisod lang sila sa akin sa pag-ugali ko. Unang-una kasi ang titignan dyan, ang ugali mo. Nagbago ka na ba? Hallelujah. Oh, Jesus. Binago ka na ba talaga ng Panginoon? Sabihin ko lang, yung natatanong nyo yan. Kaya miss ko lang ito namin sa kumakabago ka na talaga ng Kristan. Hallelujah. Hindi yung nabago na kumakanta ka na sa church. Ganun hindi yung ibig sabihin. Amen? Yung pagbabago, hindi lang yung nagsisimba ka every Sunday. Kung nakikita ka sa live, nag-worship. Alam niyo mga kapatid, sa panahon ngayon, hindi mo naman dadala ang tao sa ganyan. Amen. Napag-bring na rin sina Satanas sa kanyang mga ahente. Kung paano umatake ang maninlang ng mga tao. Amen. Amen? Ang isang paraan para matala mo sa Diyos, ang iyong pamilya, ang iyong mga kaibigan, yung mga mahal mo sa buhay, ang iyong transformation. Amen. Yung testimony. Yung dating ikaw, ang iba na. Kung dating kismosa ka, mga kapatid, may control ka na sa bibig mo. Amen? Amen. Hallelujah! Hallelujah! Yes! Kailangan kita. Yung dati, judgmental ka, dati mapanirang puli ka, mga kapatid. Ngayon, panapuli ka na sa Diyos. Amen! Hallelujah! Saka dito, mayroon pa ganito, mayroon pa ganito. Yung dati, lagi ka na kasi makamot. Ngayon, lagi ka nang nakangiti. Friendly ka. Kaya makita yung pillars pa mo. Amen? At kung dati, hindi ka nagpapautang, ngayon, nagpautang ka na. Hallelujah! Kung dati, maipon ka, mga kapatid. Ngayon, naglilibre ka na. At ito, gusto sa akin to. Samahan din ako dito. Kung dati madali umiinit ang ulo mo, kailangan ka ng haba. Check ka mo! Hallelujah! Strike me! Sabi mo, strike me, Lord. Hallelujah! Kung hindi mo sila madadaan sa mga Bible verse na yan sa Facebook, sinishare natin, idaan mo sila sa persikulo ng iyong buhay. Amen. Kung paano ka binago ng Diyos. Amen? Question is, okay lang ba sa Kristiyano na niligtas at wala nang pagbabago? Eh, hindi na magpapagamit. Pasok pa ba tayo sa langit, mga kapatid? Kasi maraming kayo talagang nag-iisip, basta na-office mo na, nag-iisip na yun. Ligtas na, dahil hindi lang magiging church. Doon lang sa business, baka naraparang doon sa business. Walang tao niligtas at tinawag ng Diyos. After niya niligtas, natulog na lang, nag-relax, pa-Facebook na lang. Amen? Pa-TikTok na lang. Hallelujah! Babaguhin. Amen. Ang tatlong stage sa isang believer, mga kapatid, ang babaguhin, ang pinakamahirap sa stage sa ating buhay. Amen. Amen? Tanungin mo nga yung katabi, nagbago ka na ba talaga? Ano yun? In the process. Sabihin mo, in process.
gagamitin kasi, parang madali lang, di ba? Oh, madaling kumanta, madaling mag-share. Oh, mga kapatid, kaya sabihin natin nagpapagami na tayo sa Diyos. Kung walang pagbabago sa ating buhay, no? Mapapago din tayo dyan. Amen. Ang killing nyo because nangyayari sa atin din yan. Oo. Mapapago lang tayo at hindi rin tayo magtatagal. Maraming katibayan. Kayo na mismo mga kapatid. Masubaybayan nyo yan. Marami tayo dati. Yes. Ano? Gamit lang. Ngayon, iilan na lang tayo. Napapawasak pa. Amen? Marami tayong mga kilala na magagaling, marunong, matalino, kahanga-hanga, talented, kumbaga. Yes. Pero pagdating sa babaguhin process, ayaw, Amen. umiiwas. Talented, talento umiiwas. Napaka-talented, mga kapatid. Hallelujah. Ayaw ko naman. Hallelujah. Ganon din sa mga nakikita natin sa social media. Marami ngayon talaga, mga Kristiyano, mga magagaling kumanta. Marami nang nawala. Marami nang nawala. Nagpapaslide. Kasi nga walang totoong pagbabago. Pero Amen. talented. Amen. Gusto nyo mapaging talented pero walang pagbabago, mga kapatid. Magja-jump na lang from niligtas. Ayaw na lang babaguhin. Doon na lang sa gagamitin. Hindi iwasan ang pagbabago. Lahat tayo gusto magbago. Amen. Pero ayaw ang proseso. Ayun. Amen. Sino gustong babaguhin ng Diyos? Hallelujah. Kasi ako nga. Hallelujah. Hallelujah. Kailangan maranasan natin yan. Amen. Amen. Ang unang-unang gusto ng baguhin ng ating Panginoon, which is our attitude. Amen. Amen? Yung pagiging sensitive mo. Hallelujah. Marami dito. Sa mga wala. Dito ba? Hallelujah. Unsubmissive. Marami din yan. Mga kasabay. Disobedient. Hindi nakikinig. Hallelujah. Feeling marunong. Amen. Ma-pride. Amen. Ito ma-pride. Ano yan? Religion ng tao yan. Dito tayo sa ma-pride. Dito tayo. Para maganda dito. Alam niyo mga kapatid, ang isang cellphone na ayaw mag-update, mabagal siya, nag-ahang, ganun din tayo na ayaw magpakulit. Kung sa tingin natin ay wala na tayong dapat ituwid sa ating buhay, hindi tayo lalago. That is pride. Amen. Ang pride ay parang virus yan, mga kapatid, na sumisira sa ating puso. Right. Amen? Ganun din sa pasyente, Sister Grace. Ang isang pasyente, mga kapatid, na ayaw magpa-check up, ayaw magpagamot, hindi siya gagaling. Kung ayaw niya tanggapin na may sakit siya talaga. Amen? Ganun din ang Kristiyano, na ayaw tanggapin na may pagkakamali din tayo, pagkakamali. Ayaw magpatuloy, ayaw magpakulit. Hindi ka lalago. Amen. Mananatili tayong bunso. Amen? Okay, tumingin ka naman. Okay. Hallelujah. 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 Ganun din mga kapatid. I love you, I love you, I love you. In the name of Jesus. Ganun din mga kapatid. Ang isang side mirror, Isang side mirror ng sasakyan. May side mirror mga kapatid para makita mo yung hindi mo nakikita sa likod mo, sa side mo mga kapatid. Ganun din sa ating buhay. May side mirror tayo sa ating buhay. Yan dyan ang magulang natin, nandyan ang ating kaibigan, kapatid, asawa, lalo-lalo na ang pastor. Tignan mo nga yung side mirror mo, Sister Mercy. Ang mga pastor, tulad ng side mirror yan. Kapag ayaw mong tumanggap ng tayo, dahil feeling mo lagi kang tama, baka hindi mo makita yung paparating na aksidente sa buhay mo. Amen? Minsan, akala natin, dahil mas maganda yung opinion natin, yung idea natin, tayo na agad yung tama. Amen? Pero ang totoo, hindi nasusukat sa maturity ang pagiging panalo lagi sa argumento. Yes. Ang tunay na matalino, kumalakas, ay yung marunong magsabi na nagkamali ako. Amen. Remember. Amen. Ang pagpapakumbaba ay kalakasan. Amen. Hindi yan kahinaan. Ang ma-pride, ang mahina,
dahil yan ang sisira sa ating mga sarili. Amen? Sabi sa Proverbs 16:18, pride goes before destruction and brutal spirit before a fall. May nasisirang pagkakaibigan, nawawasak na pamilya, nagkakahiwalay na magkasintahan mga kapatid. Kahit sa ating ministry. Hindi dahil sa walang pag-ibig, kundi dahil sa walang gustong magpakumbaba. Amen. Amen? Hindi mo kailangan laging manalo para sabihin tama ka. Right. Ang tunay na tagumpay, yung nagpapakumbaba. Amen? Hallelujah! Yung pagiging teachable heart. Hallelujah! Maraming nasirang relasyon dahil mas pinili nilang protektahan ang kanilang pride kaysa magpakumbaba. James 4:10, humble yourself in the sight of the Lord and He shall lift you up. Amen? Alam niyo mga kapatid, ang pinaka mapanganib na tao ay hindi yung maraming kasalanan o maraming mali, kundi yung ayaw aminin na may mali siya. Amen. Alalahanin natin, kung si Jesus walang kasalanan, perfect, ay nagpakumbaba, bakit tayo, punong-puno ng kasalanan, maraming pagkukulang, hirap na hirap natin sabihin, pasensya na. Wow. I'm sorry, Amen. nagkamali ako. Amen. Hindi na importante kung sino yung mali. Ang importante kung sino yung nagpapakumbaba. Amen. Praise the Lord. Lagi ko natatandaan sila ng pastor yung agawan ng blessing. What do you mean, pastor yung agawan ng blessing? Agawan ng fruits. Kasi blessing yan, mga kapatid. Amen. Unahan ng blessing, ibig sabihin, kapag nag-away kayo ng misis mo, hindi ibig sabihin nag-away kayo ng misis na, ang isipin niya. Kung nag-away kayo ng misis mo, o kaibigan mo, magulang mo, anak mo, unahan mo humingi ng sorry. Right. Nang ibig sabihin, nabubuha ka ng pagpapakumbaba. Amen. Amen. Hallelujah. Nakuha mo yung blessing. Yes. Amen. Nagkaroon ka ng fruits. Blessing, mga kapatid. Yan po ang isang pinakagustong baguhin ng ating Panginoon. Ang ating ugali. Amen. Ang pride na mahirap ibagin, pero walang matigas na puso kapag kay Kristo sumuko. Ngayon, mga kapatid, kung ano yan na. Hallelujah. In the name of Jesus. Ang pinakamahalaga sa lahat ng gustong baguhin ng Diyos ay ang ating puso. Dahil ang puso ay mandaraya. Amen? Kaya gusto ng Diyos, isurrender mo yan sa Kanya. Amen. If we humble ourselves to God, He will give you a new heart. He will give you a new heart. Yes. Don't worry about the rest of your body. He will follow. He will follow. If you have the right heart, this follow as well. Amen? Yes, tama yun. Kung yung bibig mo madaldal, give your heart to Jesus, magiging maginawin ka magsalita. Amen? Maraming mata dito, na parang cobra, katapuin, nanlilisik, parang manuluklaw mga kapatid. Give your heart to Jesus. At yung mata mo niya, magniningning na parang bituin. Amen? Hallelujah. Don't tell me, may mga nagsasabi, ganito talaga ako ito Madaldal na talaga ako Chismosan talaga ako yung bata pa. Magkagalitin na talaga ako Masama talaga ugali ko. Pinaglihan ko sa sama ng loob. No, mga kapatid. I rebuke in the name of Jesus. Amen. Alisin mo na yan. Yung mga mentality ganyan, mga kapatid. Babaguhin ka ng Panginoon. He will give you a new heart Just surrender your heart to Jesus. Amen. Amen. And the most important, na kailangan natin upang tayo ay mabago. Marami pero pinipili mo lang. Na kailangan natin mabago. At Marami kang nakikita. marami. Ngayon parang mayroon na akong nakikita. Amen. So, kailangan natin mapuspusan ang banal na Espiritu. Hallelujah. Amen po kayo dyan? Amen. Because naiintindihan nyo talaga ang proseso ng Diyos. Kailangan na kailangan niya. It means, pag nabautismo, the baptism of the Holy Spirit means regeneration. Ibig sabihin ng pagpabago. Amen. Hindi natin kayang magbago, mga kapatid. Amen. Without the Holy Spirit. Right. Amen. May nagsabi tayo ba magbago? Kahit wala ang Holy Spirit.
Hallelujah. Sabi ko, hindi ko alam saan nila pulot yun. Kailangan natin ma-feel ng Holy Ghost. Amen. Because there's a power in Holy Ghost. Power to change you. Hallelujah. Power to transform you. Amen. Hallelujah. Parang naano na kayo sa pabanguin. Parang ayaw na. Amen. Dito tayo sa kanitin kung gusto nyo. Hallelujah. So, after that, naging banal-banal ka na. After mo magpabago, syempre, ang susunod dyan, gagamitin. Amen. Hindi na kayo humina, mga kapatid. Ready ka na. Amen. So, when you are totally changed, kapag nalagpasan mo na yung babaguhin process, amen, God will use you mightily. God will use you anointed. Amen. Will use you in possible way. Amen. Hindi lang tayo babaguhin ng Diyos para lang sa ating sarili. Babaguhin tayo ng Diyos upang magamit niya sa ating mga kapwa. Amen. Sa mga taong naliligaw. Hindi ka ba naawa sa kanila, mga kapatid? Hallelujah. Maawa ka sa magulang mo. Maawa ka sa kapatid mo. Sa anak mong pasaway. Sa kaibigan mong naliligaw, mga kapatid. Hayaan mo silang habang buhay na mapaparusahan. No! Hayaan mo na gamitin ka ng Diyos sa kanila. Amen. Amen? Gagamitin kang preacher, gagamitin kang teacher, leader, evangelist, prayer warrior, pastor. Gagamitin ka ng Diyos sa mga kaluluwang namumuhay pa sa kadiliman. Ikaw ang gagamitin ng Diyos sa mga bulag pa sa katotohanan upang sila makakita. Amen? Gagamitin ka upang sila makatanggap ng kaligtasan. Amen? At siyempre, yung buhay na walang hanggan. Amen. Amen? Amen. And just to remind you, marami dito, hindi porket member ka lang, hindi ka na gagamitin ng Panginoon. Remember, ministry cannot operate without members. Amen. Leaders can lead and work, but not alone. Without the members. Ministry, mga kapatid, is a group. Yes. We work together as a team. Amen? So, leaders and members, lahat tayo gagamitin ng Diyos sa ministry. Amen? Yes. Kaya kung hindi tayo magtutulungan, walang mangyayari talaga dito. Amen? Kung hindi tayo magpapasakot sa ating pastor, sa ating leaders, walang pagsunod, ang susunod niya, kapahamakan talaga. May mga members na minsan sinisisi yung leader kung bakit hindi nag-work yung ministry. Mayroon pa akong narinig, hindi daw umalam dahil ano yung pag-lead ng pastor, leader nila. Oh. So, we work together for the glory of God. Amen. Yung tagumpay ng isa, tagumpay ng lahat. Amen. Amen? Maraming paraan para tayo gamitin ng Panginoon. You can minister with your own family. Umpisa mo sa pamilya mo, kasama mo sa bahay, sa trabaho mo, sa mga kaibigan mo, even sa social media. Ang dami kung paano ka gagamitin ng Panginoon. It's your choice. Kung kailangan mo ng tulong, nandiyan ang pastor, nandito ang mga leaders, nandiyan ang brothers and sisters mo. Amen? Ngayon kung wala pa rin, natatakot ka pa rin, hindi mo pa rin alam gagawin mo, mag-pray ka. Pray. Lord, anong gagawin ko? Amen? Turuan mo ako, Panginoon. Samahan mo ako, Panginoon. Kailangan talaga may aabutin tayo, mga kapatid. Amen. Kailangan may plano. Hallelujah. Kailangan tayo may goal. We have a mission, mga kapatid, to God. Yes. Hallelujah. And that is to minister and to preach the word of God. Amen? Ang paglilingkod sa Diyos, encourage you, ito ay isang privilege, mga kapatid. Amen. Out of 8 billion na tao dito sa earth, amen, mapahalag ka. Ikaw ang pinili ng Diyos. Tandaan natin na we are created by God to serve Him. Hindi mo pwedeng alisin talaga yung paglilingkod, mga kapatid. Hindi mo pwedeng alisin yung pagiging servant. Amen? Sinabi ng Apostol Paul na pagdating natin sa langit, sasalubuhin tayo ng Panginoon. Well done, my good and faithful servant. Yan ang layunin ng ating Diyos sa ating buhay. Habang nandito pa tayo sa lupa, we need to serve. Serve God and serve the people. Amen. Amen? May mga tao na kahit kumikita na ng malapit, naabot na yung mga pangarap, pero may kulang pa rin. Why? Dahil tinanggal nila yung layunin nila sa Diyos. Yung purpose na maglingkod sa Panginoon at magpagamit sa Kanya. Amen. Amen? Ang mga hindi naglilingkod sa Diyos, parang mga roller coaster yan, napaikot-ikot lang,
Pero walang fulfillment, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, nangyayari, walang patutunguhan. Why? Dahil wala sila sa sarili ng Diyos. Hindi naka-align yung buhay nila sa Diyos. Umiikot lang yung mundo nila sa kanilang sariling lakas, sa sariling kakayahan, kayamanan. Remember, without God, we can do nothing. We are nothing without God. Amen. Hallelujah. Palagpagan natin ang Panginoon. Hallelujah. Malapit tayo mga kapatid. Ang taong binago ang nagpapagana sa Diyos. Tsak yan ang kaligtasan mo. Amen? Ang buhay na walang hanggan. Amen? Kaya importante na lahat tayo ay dadaan sa babaguhin. Kaya kapag binabago tayo ng Panginoon, huwag tayong mag-resist, mga kapatid. Amen. Huwag tayong lumaban sa gustong gawin ng Diyos sa atin. Kapag tinanggal ng Diyos yung pride natin, don't resist, mga kapatid. Because God resists the proud and give grace to the humble. Amen? Sabihin mo na lang na, thank you Lord for the correction. Help me Lord kasi hindi ko kaya. Amen? I humble myself to you Lord. Sinusuko ko ang lahat. Baguhin mo ko. I'm sorry. Forgive me Lord. Amen? Because God is looking for a humble heart. Amen? Ang tao, yes! Ang tao mga kapatid, naligtas, nagpapatuloy, sumusunod, nagbubunga. Kailangan nakikita sa ating pamumuhay ang isang ligtas na nasa tamang kasuotan. Remember mga kapatid, yung binata na inimbitahan sa kasalan mga kapatid, pinili na siya doon tinawag siya. Pero pagdating niya doon, ginapos siya. Kasi why? Hindi siya nakadamit ng isang ligtas. Tinawag siya pero hindi pinili. Amen? So kailangan kapag niligtas ka, kailangan dadaan ka sa babaguhin and after that, gagamitin. Amen? Amen. Hallelujah! Niligtas ka ng Diyos dahil may mission ka. Hindi lang para sa kaligtasan. Niligtas tayo dahil para magamit tayo ng dakilang layunin ng ating Panginoon. Amen? Hindi tayo create ng Diyos para lang mag-display. May layunin ka, kapatid. Amen. Amen? Layunin mong paglingkuran ng Diyos. Isang karangalan, mga kapatid, na gamitin ng Panginoon sa kanyang magandang plano. So, be part, mga kapatid, to His amazing plan. It is a privilege to serve the King. And I can't wait to see the King one day. Hallelujah. Tumayo tayo mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nagpapabago